Hello at welcome back sa ating channel. This is Mr. Numiken at nagbabalik na naman tayo sa isa namang bakbakan at dahil kakatapos lang ng laban ng Yuta vs Kuruurushi, ngayon sa episode na to ay iba na namang bakbakan ang ating matutunghayan dahil isang battle royale ang labanan ngayon mga kaibigan, na isang sagupaan sa Sendai City Colony na kung saan maglalaban-laban na si Yuta, Uro at Ishiguro. So let's review the chapter 176 up to 178 at wag na nating patatagalin pa. Let's go! 2年乙骨彼らは僕に並ぶ術師になる Konting recap muna. Sa nakaraang episode ay nasaksihan natin ang napakaangas na labanan ni Yuta at Kuruurushi, na sa episode na yun ay nakita natin sa kung papaano tinalo ni Yuta ang kalaban sa kakaibang paraan. At matapos matalo ng ating bida si Kuruurushi ay naputol ang eksena nang biglang nilapitan ni Uro si Yuta, at sa pagpapatuloy ay simulan na natin sa unang eksena ng kanilang matinding labanan. Makikita ang gumawa ng matinding atake si Uro dito dahil sa mga sunod-sunod na pagsabog, subalit nagtataka naman si Yuta dito kung isa ba raw ang atake ang ginawa ni Uro kanina. Maya-maya pa umatake ng isang suntok si Uro, subalit mabilis itong inilaga ni Yuta na ngayon babawi na rin sana ng suntok, ngunit bigla siyang nagulat nang biglang parang hinila ni Uro ang space kasama ang kamay at braso ni Yuta, na dito ay tinamaan tuloy ang ating bida ng isang siko mula kay Uro. At kapansin-pansin din ang braso ni Yuta na ngayon ay tila ba'y nag-iba ang anyo. Maya-maya pa habang gulat pa ngayon si Yuta sa mga nangyayari dahil sa teknik ni Uro ay kaagad sinundan ni Uro ang ating bida ng isang atake, subalit kaagad itong naiwasan ni Yuta. At nang tinignan niya ulit ang kanyang braso ay laking gulat niya nang bumalik lang naman ito sa normal, at labis siyang nagtataka dito na bakit wala raw siyang nakikita o nararamdamang damage mula sa mga ataking yun. Kaya naisipan niya baka ang teknik daw nito ay kakayahang makapagmanipula ng space pero hindi naman nagdudulot ng damage sa kalaban, na para bang isang kakayahan umano na pumipilipit o bumabaluktot ng space. Maya-maya pinagsalita naman si Uro tungkol sa kanyang teknik, na sabi niya na ang teknik raw niya ay nagagawa niya umanong gawing surface ang langit, na parang pinapababa niya ang langit at nagagawa niya itong mahawakan o mamanipula tulad sa makikita natin dito. Nang napansin naman ni Yuta na ibinunyag nito ang kanyang teknik ay instead na umatake kaagad kay Uro, tinanong niya muna ito dahil siguro ay naisipan din ni Yuta na may balak si Uro sa kung bakit kaagad niyang ibinunyag ang kanyang teknik dito. Kasi kung natatandaan natin, may mga binding vow kasi na kapalit ang pagbunyag ng teknik ng isang individual sa kalaban, mas lumalakas naman ang abilidad nito. Anyways, bago muna tinanong ni Yuta si Uro ay naobserbahan din daw niya kanina na nagagawa rin ni Uro na baliwalain ang kanyang mga depensa, subalit naisipan niya baka may trick daw sa kung paano niya ito ginagawa. Tapos niyan ay tinanong naman niya si Uro kung hindi ba raw ito magrereklamo kung mamamatay siya sa labanan ngayon, at tadag pa niya na naiintindihan naman daw niya sa kung bakit tinataya ng mga mahihina ang kanilang buhay para sumali at lumaban na lang sa calling game. Subalit ang tulad daw ni Uro na may angking lakas pwede naman daw makakuha ng mga puntos kahit kailan niya gusto. Kaya bakit ba mas pinili nitong magkisawsaw sa laban na to? Nang marinig ito ni Uro ay napapansin niyang parang unti-unti na rin siyang naiinis o naiirita kay Ukutsu dahil sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Kaya sagot naman niya sa sinabi ni Yuta na sabing ano bang iniisip daw ng mga modern day sorcerer ngayon tulad ni Yuta, na madali lang ba para sa kanilang mabuhay muli? Na para raw sa kanya ang pag-incarnate o pagkabuhay muli ay parang pagbangon na rin mula sa impyerno, dahil sino ba naman daw ang di sasang-ayon kay Kenjaku na buhayin sila muli kung wala raw silang mga pinagsisisihan sa kanilang nakaraang buhay. Dagdag pa ni Uro na ang calling game raw ay ang pangalawa nilang tsansa na mamuhay muli, at since na si Kenjaku daw ang nagpapatakbo nito ngayon mas mainam daw na kumuha ng mga puntos kahit ano pa mang mangyari. Subalit sagot naman ni Yuta na patanong na wikang wala ka bang mga kaibigan o kasintahan, na ngayon ikinabigla at ikainis ni Uro nang tinanong ito ni Yuta sa kanya. Dagdag pa ni Yuta na kahit wala raw siyang mga kaibigan noon bago pa niya nakilala ang kanyang mga naging malapit na kaibigan ngayon, hindi raw niya naiintindihan si Uro dito, dahil di porket may mga pinagsisisihan raw ang isang tao sa kanyang nakaraang buhay kahit na mga daan-daan o libu-libong taon pa yan ayos lang ang pagpatay ng tao nang walang pag-aanilangan. At tinapos ni Yuta ang kanyang salita na wikang bakit nagsusumikap ka pang gawin ang lahat ng yan na para lang naman sa iyong sarili. Nang masabi ito ni Yuta ay biglang may naalalang tao si Uro, kaya sinabihan niya ito
ito habang galit na galit nung ikang isa ka palang Fujiwara. Tama ba ako? Ano bang alam mo at ng iyong mga kamag-anak? Subalit matapos niyan ay biglang napakawala ng isang napakalakas na atake mula sa malayo si Ishiguri gamit ang kanyang teknik na tinatawag na Granite Blast na gumawa na napakalakas na pagsabog at pinsala. Pati na sa ating bida na direktang tinamaan talaga at nagsalita dito si Ishiguri na sabing gutom ako at nakuha niya pang maglandian sa harapan ko at matapos ang ataking to ay napamangha si Uro dahil sa layo nito mula sa kanila. At ayon pa kay Yuta ay delikado daw ang ganitong klaseng atake dahil sa layo na naaabot ng atake ni Ishiguri. Dahil kahit na protektado raw umano ni Rika ang mga tao ngayon sa stadium, malaki pa rin ang casualties na maaaring magagawa ng ataking yun. Kaya napag-isipan niyang uunahin niya raw puntiryahin si Ishiguri dito. Habang sa naisipan din ni Uro na since wala na raw si Dhruv at Kururoshi ay wala na daw rason na hindi niya tatalunin si Ishiguri ngayon. Kaya patutumbahin daw niya ngayon ang dalawa. Matapos niyan ay mabilis na tumakbo si Yuta patungo sa kinaroroonan ni Ishiguri. Kaya nakaramdam ng excitement si Ishiguri dito nang napansin niyang diretso ng susugod ngayon si Yuta sa kanya. Kaya napalabas siya dito na napakaraming tila ba'y nagmistulan ng mga missiles na atake. At napansin ito ni Yuta kaya binilisan niya pa ang pagtakbo niya habang hinahabol ng mga atake ngayon ni Ishiguri. Kaya nang nakita niya ang isang posting bakal ay kaagad niya itong ginamit para mailagan niya ang isa pang atake. Na matapos niya ay mabilis na naman siyang tumakbo subalit di pa pala tapos dahil may kasunod pa ito na napakaraming atake mula kay Ishiguri na direktang tumama sa kanyang direksyon. Kaya na makita ito ni Ishiguri na tila ba'y natamaan niya ang mga ataking yun si Yuta ay dito ay nakaramdam siya ng pagkadismaya. Subalit laking gulat niya na biglang nawala si Yuta sa pwestong yun at biglang lumitaw si Yuta ngayon sa kanyang likuran. Kaya na-realize ni Ishiguri na nakagawa pala ng butas ang atake niya kanina na ginamit pala ito ni Yuta upang shortcut papunta sa kanya. At dito ay diretsong inatake ni Yuta ng isang siko si Ishiguri na kaagad naman itong nadepensahan. At sinabihan niya dito si Ishiguri na dapat ay makipaglaban daw ito in close quarter. Tanong naman ni Ishiguri habang nakangiti na sabing mabubusog ba raw siya kung mas malapitan pa ang kanilang labanan ngayon. Dadag pa niya na noong sa kanyang manong past life ay marami na rin daw siyang nakaharap na malalakas na mga lalaki at nakilalang mababait na mga babae. At kung siya raw ang tatanungin ay wala daw siyang pinagsisisihan sa kanyang nakaraang buhay. Subalit ang pagkakaroon daw niya ng isang ibang klaseng pagkagutom ay siyang nakakaistorbo umano sa kanya hanggang ngayon na dahil dito ay kadalasan sa nakikita niya sa mga taong nakapaligid sa kanya noon ay napapansin niyang ang mga mukha nito ay tila ba nagtataka sa kung bakit hindi raw talaga siya nasasatisfied. At ayon pa sa kanya na tulad na lang daw ng sigarilyong to na pag naupos nalalasahan raw niya ang tamis na meron ito sa huli. Subalit kumpara raw sa sigarilyong to sa kanya umanong buhay ay wala raw talaga siyang nararanasang tamis o dessert o panghimagas. At habang nagsasalita itong si Ishiguri ay dito ay naghahanda naman si Yuta sa ataking gagawin daw nito ngayon. Maya-maya pa mabilis na umatake ng isang napakalakas na suntok si Ishiguri na sinangga ng ating bida. At dito ay makikita nagpapalitan sila ng mga suntok mga kaibigan. Habang napapansin naman ni Yuta na malalakas raw ang mga atake ni Ishiguri at meron rin itong mabilis na reactions na kung wala raw siyang proper na pagdepensa dito ay talagang masasaktan daw siya ng husto. Samantalang napapansin din ni Ishiguri habang nagpapalitan siya ng suntok kay Yuta na may pambihirang tibay daw ito na ang katawan daw ni Yuta ay mas tumitibay pa dahil sa napakaraming curse energy na meron daw ito na tila ba'y para nagigipag-away daw siya ngayon ng isang napakalaking tangke ng tubig. At dito ay magkaparehong naghahanda ang dalawa ng kanya-kanyang mga atake at makikita ditong parehong dikit na nakatalikod ang dalawa at mapapansin ang napakalakas na pressure at pwersa na namumuo. Maya-maya pa'y biglang nagpalabas si Ishiguri ng isang explosive curse energy na nagpalipad kay Yuta at nakapagtamo siya dito ng damage sa kanya. At habang napatalsik si Yuta sa kabilang building ay kaagad naman siyang mabilis na sinundan ni Ishiguri at mabilis na tumalon. At habang nasa gitna sila ng ere ay bigla namang nagpalabas ng napakalakas na granite blast si Ishiguri na kaagad namang dinipensahan ng ating bida gamit lamang ang kanyang kamay na ikinambigla ni Ishiguri. At habang hindi pa nakalanding ng maayos si Ishiguri
Ishiguro mga kaibigan, ay dito'y laking gulat niya nang bigla siyang sinundan ni Yuta ng isang suntok. Subalit dahil sa kanya mabilis na reaction ay dito'y nag-flash ang kamao at ang granite blast na na-activate ngayon ni Ishiguro na bumuo ng impact at habang patigasan sila dito mga kaibigan ay nagawang mapatalsik ni Ishiguro ang ating bida. At habang papatalsik siya ay sinalubong na naman siya dito ni Uro na ngayon naghahanda na rin ng isa na namang atake sa kanya. Maya-maya pa biglang gumawa ng atake si Uro na sinasabing isang klase umano ng atake na hindi pumupunterya sa kalaban, kundi pumupunterya raw ito sa surface ng langit o panlabas na parang gumagawa umano ng crack sa isang manipis na yelo habang tinatrap ang kalaban. At dito inatake niya si Yuta ng isang atake na tinatawag na Thin Ice Missile na isang napakalakas na atake na napabagsak na naman sa ating bida. So bubog sarado talaga si Yuta matapos ang sunod-sunod na ataking yun mga kaibigan. Samantalang na napansin naman ni Ishiguro si Uro ay kaagad niya itong inatake at sinigawan na umalis ka nakakadiring babae. Subalit nang patungo kay Uro ang isang granite blast na atake ni Ishiguro ay bigla niya lamang dinistort ang langit at pinaikot ang atake nito pabalik kay Ishiguro. Sabay pasigaw niyang sabi sa kanya na wikang tumahimik ka. Nang napansin ito ni Ishiguro ay maya-maya pa laking gulat niya nang direkta talagang tinamaan si Ishiguro ng kanya mismong atake na idineflect ni Uro na gumawa ng malakas na pagsabog. Kaya napasabi tuloy si Ishiguro na ito raw ang first time na napilitan niyang makain ng kanyang manong sariling atake. Habang makikita naman natin ngayon na nakatayo lamang si Yuta na bakas ang mga sugat mula sa mga sunod-sunod na mga ataking kanyang natanggap kanina. Kaya nagsalita dito si Uro na sabing nakaiinda rin daw talaga ng mga atake si Yuta. Pero huli na dahil nagpasya na raw siyang paglalaroan niya raw umano itong si Yuta. Habang sa isipan naman ni na Ishiguro at Uro napasabi sila ngayon na sa wakas nakikita na nila ngayon ang hangganan ng curse energy ni Yuta. Dahil ayon kay Ishiguro na kahit mahirap raw makipaglaban sa sorcerer na marunong gumamit ng reverse curse technique, masasabi naman niya na paulit-ulit rin naman na gumagamit ngayon si Yuta ng reverse curse technique dahil sa damage na natamo nito galing sa kanilang mga atake kanina. So ito raw ang naging dahilan na tila ba'y parang unti-unti na rin nauubos ang curse energy na meron si Yuta ngayon. Kaya sa tingin niya ay hindi raw pala si Yuta ang taong hinahanap niya na makakapag-satisfy sa kanyang pagkagutom. Maya-maya pa biglang isinuot ni Yuta ang kanyang singsing na wikang lumabas ka Rika. At laking gulat nila na biglang lumabas ang isang Shikigami na ngayon isang fully manifested na version ni Rika unlike nung nakita natin kanina. Kaya napasabi tuloy si Uro na ibang klase raw dahil hindi pa pala full power ni Yuta kanina ang pinapalabas niya. Samantalang nagtataka naman si Ishiguro dahil bigla na naman dong bumabalik ang napakaraming curse energy na meron si Yuta kanina. Maya-maya pa tinanong naman ni Rika si Yuta at pinapili ito sa kung anong curse tool daw ang gagamitin ito. At dito'y makikita ang marami-raming curse tool na nakastore kay Rika. At dito'y kagad pinili ni Yuta ang isang curse tool at isinuot ito ni Rika sa kanya na isang curse tool na parang isang bakal na braso na ngayon suot-suot ito. At dito'y ipinaliwanag sa kung bakit nagagawa pa rin ni Yuta mapalabas si Rika at magamit ang kakayahan na meron ito despite na nag-dispel na at napalaya na sa sumpa si Rika Orimoto na makikita natin sa JJK Movie 0 o sa Volume 0 ng manga. Dahil ayon pala dito na si Rika raw ay isa raw sa curse technique ni Yuta na kung saan nag-iipon ito ng curse energy para sa kanya o nagsisilbing reserba ng curse energy ni Yuta. Dagdag pa dito na si Rika umano ay nanatili raw kay Yuta mula nung lumaya o tuluyan na talagang pumanaw si Rika Orimoto mula sa sumpa. So ang Rika na nandito mga kaibigan ay hindi ang Rika Orimoto talaga na nakita natin sa Volume 0 kundi ang Rikang to ay ang Rika na parang Shikigami na anyo. At ayon pa sa ibang paliwanag na ang Rika dong to ay makukumpara sa parang external hard drive o isang SD card na kung saan nakasave ba rin ang mga kakayahan na meron ang vengeful spirit form ni Rika Orimoto noon. So parang copy lang na Rika ang nandito ngayon at hindi talaga ang batang si Rika Orimoto. Matapos niyan ay ipinaliwanag din na nagagawa raw ni Yuta ang tatlong bagay while connected daw siya kay Rika mula sa singsing na kanyang suot-suot. At ang tatlong bagay na yan ay ang sumusunod. Una ay may kakayahan si Yuta makagamit ng curse technique mula kay Rika. Pangalawa ay nagagamit niya ang fully manifested form ni Rika na which is pinakamalakas na form ni Rika. At panghuli ay binibigyan siya rito ng curse energy supply mula kay Rika. Subalit may limit ito mga kaibigan dahil
unlike nung una, ang connection daw ito ni Yuta kay Rika ngayon ay tumatagal lamang ng 5 minuto. So matapos niyan ay makikita dito naghahanda na si Yuta. At una nang mabilis na sumugod si Rika patungo kay Uro. Nang napansin ito ni Uro ay kaagad siyang naghanda sa kanyang sarili. Subalit may bigla siyang napansin ngayon kay Yuta na nasa likod ni Rika. Dahil maya-maya pa biglang gumamit si Yuta ng curse speech na wikang huwag kang kikilos. Nang nakita ni Uro ang marka ng snake eyes and fangs ng mga Inumaki clan, ay kaagad niyang tinakpan ang kanyang mga tenga na ikinagulat niya ng gusto sa kung bakit nagagawa raw ni Yuta ang curse speech. Ngunit dahil sa tinakpan niya ang kanyang tenga, naging chance na naman ito para sa ating bida na sumugod sa kanya. Kaya mabilis na pinagsusuntok ng napakalakas ni Yuta si Uro at gulpisarado rin siya dito ni Rika. Maya-maya pa ang nakatingin lamang na si Ishigure ay naghahanda na rin ng atake. Kaya na may mabilis na tinulungan ni Rika si Yuta para sundan si Uro, habang nang nagpakola naman ng granite blast si Ishigure ay kagad itong i-deflect ni Rika gamit ang kamay nito. Na nang nakita ito ni Ishigure ay napaisip siyang mas malakas pa raw ito kay Yuta. Samantalang napasabi naman si Rika na mahapdi raw ang atake nito. Maya-maya pa mabilis na sinuntok ni Rika ng napakalakas si Ishigure na nagpatalsik nito, at nang susundan na naman niya ito ng isa pang suntok ay itong may surprise mga kaibigan ay bigla namang bumawi ng napakalakas na right hook si Ishigure na nagpatalsik kay Rika. Habang inaayos naman ni Ishigure ang kanyang buhok dito na sabing may appetite pa ako. Samantalang dito naman kina Yuta ay bigla niyang pinagkukunot dito ang kanyang mga buhok na naging isang parang mga maliliit na shikigami na para bang mga mini Rika na ngayon papatake kay Uro. Na ikinagulat na naman ni Uro mga kaibigan, kaya kagad niyang inila ang space kasabay ang mga shikigaming pinakawalan ni Yuta, kaya lumihis lamang ang mga to kay Uro at napunta sa kanyang likuran. At dito ay nagsalita naman si Uro na wikang mga sagabal talaga kayong mga Fujiwara. Nadagdag pa niya na baka takot lang ng mga to sa kung ano ang magiging siya. At dito ay medyo in-introduce ang past ni Uro. At ayon dito na si Uro umano ay ang kapitan ng tinatawag na Sun, Moon and Star Squad, na isang grupo raw ng mga assassin na connected sa tinatawag na to. At ayon pa sa isipan dito ni Uro na noon ay may tao rang nag-utos sa isang assassin na ipapatay siya bilang isang proxy umano sa isang tao noon na pumatay ng sariling miyembro ng clan. Matapos niyan ay laking gulat ni Uro nang bigla siyang nakaramdam ng mga matutulis na atake. At dito ay biglang nagkasugat-sugat ang katawan ni Uro at nagtataka siya kung saan ba nanggaling ang mga taking to, na napagtanto niya rin na mula pala yon sa shikigaming pinakawalan ni Yuta kanina, na narealize din niya na ang ataking yon ay isang curse technique ni Drovlak Dawala. Dahil ayon sa napaliwanag na natin na nagagawa ng mga shikigami ni Drov na gawing sariling domain ang mga ruta o ang areang nadadaanan nito. At kaya nangyari ito sa kanya dahil sa ginawa raw niya kanina, na noong sa paghila niya ng space kasama mga shikigami ni Yuta para mapunta sa kanyang likuran, dahil dun ay naging domain ng mga shikigami ang area na nadaanan nito kanina. Kaya kaagad naisipan ni Uro na mula pa sa curse speech hanggang sa curse technique ni Drov na ginamit ngayon ni Yuta ay dumating siya sa isang konklusyon na ang curse technique daw ni Yuta ay ang copy o ang kakayahang kumopya ng curse technique ng iba. Maya-maya pa kaagad naganda dito si Yuta ng isang suntok na nagpatalsik kay Uro. At dito magkasabay na bumagsak si Uro at Ishigure mga kaibigan, na dumating sa punto na umabot ang apat sa isang rooftop, na si Rika versus Ishigure at Yuta naman versus Uro. So napakatindi talaga ng labanan nila ngayon mga kaibigan. Matapos yan ay kaagad namang umatake ng suntok si Yuta na kaagad sinangga ni Uro. At sinabihan siya dito ni Yuta na wikang hindi ko alam kung anong ginawa ng mga ninuno ko sa iyo noon, pero hindi ka talaga aabot ng malayo niyan kung mabubuhay ka lang para sa sarili mo. Sagot naman ni Uro ng pasigaw na sabing tumahimik ka. Gusto mo bang sabihin na mamuhay ako para sa iba at na hindi ko kailangan pang maging kakaiba o special na tao? Nagdag pa ni Uro na ang mga taong nagsasabi lang daw ng mga yan ay mga taong may naabot na raw sa buhay. Pagalit na wika ni Uro. Subalit biglang may napansin si Yuta sa kanyang likod nang pinukpok ni Ishigure ang kanyang dibdib. Nasa isipan ngayon ni Ishigure na sa puntong to ay wala na rong bisa ang mga salita, at dito ay biglang tumahimik ang kapaligiran at magkaparehong nagtitigan ang tatlo. Na maya-maya pa ay biglang magkasabay si Ishigure, Uro at Yuta na nag-activate ng kani-kanilang mga domain expansion para tapusin na ang labanang to. Isang not one or two but three-way domain expansion in one setting mga kaibigan. At habang tumitindi ang labanan mas lalong tumitindi na din ang mga pinapakitang
ng pasabog ng tatlong to na matirang matibay talaga. So ano kaya ang mangyayari kapag nag-clash ang tatlong magkasabay na activation ng domain expansion? Sabay-sabay nating matutunghayan yan sa susunod na episode na ang konklusyon ng Sendai Colony Battle Royale. At masasaksiyan din natin sa next episode ang counting pasilip sa isa na namang colony na kung saan ay makikita na natin ang dakilang gambler ng Jujutsu Tech. At dyan lamang yan sa ating channel, kaya kung nagustuhan nyo ang video ay maaari nyo pindutin yan si subscribe button at si bell icon para hindi kayo mahuli sa mga latest release ng channel natin. Pero bago muna tayo mag-shoutout sessions, may special mention muna ako na isang fellow anime content creator. Special mention sa iyo Mang Anime na nagre-review din ng mga manga tulad ng Demon Slayer, Black Clover at iba pa. Kaya pwede nyo bisitahin ang channel ng ating kaibigan dahil baka magustuhan nyo rin ang reviews ni Mang Anime. At ipipin ko po ang channel ng ating kaibigan sa comment sections natin so you can check his channel anytime. Maraming salamat. And let's be na, shoutout sa inyo at maraming salamat sa panonood. Shoutout sa iyo Kier Orais na napapa-special mention sa Orais family, and shoutout din sa iyo Yu Hayashi, good health and God bless din. And Giancarlo Atuban from Bohol, shoutout sa iyo, and Ed Sadawa from Iloilo City, shoutout sa iyo dyan. At sa mga hindi ko po na-mention, pasensya na po, pero just keep on commenting hanggang sa isa ka sa mga random person na mapipili ko in my next video. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa panonood. This is Miss Johnny Meken. See you on my next videos. Arigatou gozaimasu. Jane!